Kaway-kaway po sa lahat na mahilig kumain ng talong. I'm back. Nabili ko lamang po ito ng 20 pesos. O, di ba? Ang dami. At sureness naman ako, may kaibigan tayo nagtatago riyan sa loob. Kaya dapat binibiak yan. Hirap na, baka maisahan tayo. At ito na nga po ang aking na-slice. At ito naman ang mga party niya na wala ng pakinabang. O, di ba? Kasi nga may uod. Dagdag kaalaman mga kalantakan ko, dapat talaga sinisigurado natin na malinis siyang nakuha natin. Pagkatapos nga pong hugasan, ayan, igisa lamang po sa sibuyas at napakaraming kamatis, ilagay na yung talong natin. Haluin lamang po hanggat sa mag-absorb ang ating kamatis sa talong. At ngayon naman po, mag-prepare tayo ng sili. Syempre, kulang yan kung walang anghang. Totoo lang, mga kalantakan ko, hindi talaga masarap ang pagkain ng walang anghang. At ito naman po ang gata. Powder po yan. Syempre, halo-haloin din dapat para matunaw. At ito naman po ang ating sahog, dry dilis. Pakasarap po nito isahog kasi maglalasa po talaga siya. At ilagay ko na po ang gata na powder. Dahil nakulangan nga po ako riyan sa ginamit kong gata. To the rescue naman itong fresh. Ayan o. Kakang gata akong tawagin. Aminin, natatakam na po kayo sa niluluto ko. Para lalong sumarap yan, dapat may suka. Yan ang sikreto na masarap na ginataan. Set aside muna natin yan dahil magkikilaw tayo ng isda. Shout out naman sa nakakakilala neto. At dahil hindi ako gaanong magaling sa pagkikilaw talaga, ayan, brother-in-law ko po ang gumawa. At para may maitulong naman, heto, ako naman sa Ricardo, luya po. Mahalaga po ang luya sa kinilaw para matanggal ang kanyang lansa. Ayan, igayat-gayatin lang yan at slice na maliliit. At syempre, hindi pwedeng mawala ang sibuyas. Dahil wala po akong kalamansi, lemon muna ang gagamitin. At ito na nga po, ini-slice niya na ng maliliit. Pagkatapos nga neto, ibababad na po yan sa purong suka. At habang nakababad nga po yan sa suka, eto naman, dito naman tayo sa pipino. Charan! At ito na po ang kanyang mga Ricardo. Syempre, hindi dapat mawala ang siling pula. At ito na din ang pipino na naka-slice. Lagyan lamang po ito ng konting asin. O, konti na padami yata yung asin natin. Charot. Konting vitsin at syempre, pigaan pa rin natin ng panibagong lemon. Syempre, pagkatapos pigaan ng isda, ilagay na po dito sa bowl na nandito yung kanyang mga Ricardo. Pagsama-samahin na natin hanggat sa mag-away-away sila. Charot. Naglagay din po pala ako ng konting suka. Konti lang naman kasi may lemon na po yan. So, mas usual, halo-haloin lamang po. May mga bibisitahin po kasi tayo kaya dapat may dala tayong pagkain na malalantakan. Syempre, package yan, love and effort, kaya dapat masarapan ang kakain. Ay, aminin naman dyan, natatakam na kayo sa ginagawa namin, ano? Huwag nyo nang tikman, baka mamihasa kayo at ulit-ulitin nyo. Charurot. At eto na po tayo, sa nakikita ko, mukha nga naman sarap na sarap sila sa inilatag natin. Dahil may food talaga sila, o, pandagdag na lang tong bit-bit natin. At syempre, kagaya ng dati, abay wala na namang natira, taop ang baunan. Thank you so much for watching, mga kapuchinatics! At para sa next vlog, heto, nagdaing po ako ng isda. Syempre, fresh na fresh po yan, kaya abangan.